Ayan na mga kababayan, ayan na. Sa lahat ng bagay, idadamay talaga nila mga kababayan ang mga Duterte. Sa lahat ng mga kabalastugang nangyayari ngayon sa ating bansa, nasabit ang mga bangag mga kababayan. Gagawa at gagawa sila ng paraan para isisi ang lahat ng ito sa mga Duterte. Dahil ngayon mga kababayan, ang ginawa ng mga bangag ay itinuturo na rin si VP Sara Duterte mga kababayan na sangkot daw di umano sa DPWH leaks. Gumamit na naman sila ng kanilang mga kakampon na media mga kababayan na wala namang mga ebidensya, puro intriga. Malay natin gumagawa-gawa na naman mga kababayan ng mga di umano'y mga scratch paper na ginagawa ni Trillanes. Dinawit na nila si Sara eh. Panoorin niyo po ha. Tinumbok na rin si Wow, tinumbok na rin. Ito yung sinasabi ni mga kababayan Gurina na the Sara Duterte saga. O saga, aaraw-arawin daw nila mga kababayan. Nababalatan si Sara Duterte. ng tinaguriang DPWH leaks na Ito. hawak ng bilyonaryo news Oh, channel. hawak ng bilyonaryo. Oh, iba ito kay Libiste ha. Ang bilyonaryo mga kababayan, mayroon din daw mga nakuhang dokumento. Oh, tapos sasabihin ninyo, Kuring, na kailangan patunayan ni Leandro Libiste ang authenticity nun. Tapos kayo, mayroon din. Malay natin, ikililing naman ito mga kababayan. Alam naman natin dito mga kababayan kung sino itong nagtatanim ng ebidensya, di ba? Din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Mga Duterte at na naman, di longtime ba? ally na attorney Harry Roque. Lahat ng mga kababayan, isisisi na naman nila sa mga Duterte. Kagaya sa flood control issue mga kababayan, di ba? Pumunta talaga sila ng Davao. Walang nakita. Ito ang exclusive agenda report ni George Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos. Kailan yan daw? Kidalkal talaga 2020 mga kababayan. So pikit mata sila mga kababayan. 2025, wag nang tingnan. 2024, no, wala. 23, no. 22, 21. Doon tayo sa 2020. Pero andun si Sara Duterte. Ganyan na naman yan mga kababayan. Pero kaya niyo bang patunayan? Ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte. At kahit pa, kung ni-request man yan ni VP Sara, kinurakot ba niya? Ghost project ba ang mga ito? Pero malay natin mga kababayan, nilagay lang ang pangalan ni VP Sara doon. Para sa propagandang ito mga kababayan. Sa DPWH budget, Panira na naman. Nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye. Saan galing? Kay Trillanes? Ibang itsura nito mga kababayan eh. Ibang itsura nito doon sa hawak ni Libiste. At ayon din sa kwento mga kababayan, di ba? Bago namatay si Cabral, ininakaw yung computer mga kababayan o laptop ba yun? Malay mo, inalter. Tapos eto na, pinalabas na mga kababayan. Binigay sa mga medyang mga kakampon nila. Sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso. Ang mga bangag nito mga kababayan, yan. Ituon niyo kay Sara Duterte. I-railroad natin kay Duterte, kay Sara ang sisi. Bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung Inappropriate daw ang ginawa ni Sara. ang pagre-request ng isang politiko. Ay nako, wala nang iba talagang. Ang NEP, ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sige, more pa. Sa mga ginagawa nila itong panira kay Sara mga kababayan, lalong babagsak ang kanilang rating nito ni Bangag. -3? Kawawa naman. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous Anong pakin ninyo kung bigyan ng proyekto ang Davao City? Presidente at tatay niya eh. Pero dito mga kababayan, malamang sa malamang, basang-basa na natin ito. Gawain ito ng mga bangag eh. Na lahat mga kababayan, ididikit sa mga Duterte. Mga bangag na naman ang nasa likod nito mga kababayan. Na ilagay ang pangalan ni Sara at Pulong dyan. insertions. Dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would So tell si me Sara nang kikikback. she would communicate and meet legislators Ay, to nako, inform mga them animal, of wala the na amount talagang of their ibang- allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, Sa pagsuri ng mga channel o bilyonaryo, puro kayo intriga. Si Marcoleta inintriga.
Di ba? Ang challenge sabi sa inyo, bilyonaryo, mga bilyonaryo na saan galing ang pera ninyo. Imbestigahan nyo si Tambaluslos. Silent sila sa kay Tambaluslos, mga kababayan. Pagkos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Ano kayo nakakasiguro na si Sara talaga nag-request niyan? Dalawa rito, nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Maglabas kayo ng ebidensya na siya talaga. Otherwise, black propaganda na naman ito, mga kababayan. At ang challenge natin sa inyo, bilyonaryo, next step, hanapin yung mga proyekto. Kung ghost project, di kasuhan nyo si Sara. Haharapin niya yan. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito. Pulong na naman. Si Davao City Representative Sige, and then Baste, and then si Kitty. Paulo Alam na Duterte. this. 16 line items din ang Bangag na naman ang nasa likod dito. Na abot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City. Nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA. Pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila Ito, mga kababayan, ito na naman ang laman ng balita ng ng mainstream. Dahil palpak ang kanilang intriga kay Madriaga, mga kababayan, nakuryente sila Ito na naman ang ulit-ulitin nila. pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin na Pati nakalista. si Roque. Lahat na, lahatin nyo na. Ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque. Pero wala pa silang tugon sa aming mga... Ganyan talaga sila, mga kababayan. Sinisika pa namin pero nag-text lang yan, mga kababayan, na hindi inantay ang reply o hindi man lang nila tinawagan. Sinisikap ba yan? O deliberately, mga kababayan, hindi talaga pinasagot para mamukhang credible ang kanilang intriga. Para sa agenda, Joash Malimban, Para sa agenda, para sa chismosa, Diyos Malimban, Billionaire News Channel. at chismosa ng bayan. Tila nalusutan ng mag-amang Benjamin at Benher Abalos nang makaladkad sila sa tinaguriang DPWH. Ito nga, hindi nga ito na politician, mga kababayan, Ito ang dapat imbestigahan. Itong kasalukuyan, mga kababayan, dahil nung panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, wala namang issue dyan sa kurakutan, mga kababayan, Dito lang sa panahon ni Bangag. Bakit kakalkalin nila, mga kababayan, yung mga nagdaan na puro intriga naman? Manghuhula pa sila, samantalang ito na bumubungad na sa ating harapan itong mga kurakot, mga kababayan. Bagamat aminadong unang hiniling ang proyekto sa dokumento, sila rin daw kalaunan ang nagpondo rito. Yan ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Buti na lang hindi nanalo itong si Abaloslos, no? Black Rider. Sa pelikula, sa teleserye lang siya magaling magtrabaho, mga kababayan. Sa totoong buhay, kulelat. Tapos malaman na nasa tinaguriang DPWH leaks ang kanilang pangalan bilang proponent ng isang flood control structure sa Kabangan Flood Zambales. control. Basta flood control na, mga kababayan, mga proyekto. Kaduda-duda na yan. Galit ang mag-amang Abalos na sina dating DILG Secretary Benher, Galit kayo, tapos andun yung pangalan ninyo. dating Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr. Sa Ngiwi-ngiwi na din si Abalos, mga kababayan, no? Yung anak. nakuha ng Billionaire News Channel 100 million pesos ang allotted budget sa proyektong ito na may remarks na care of Sec Abalos, Mayor Abalos, Yuse Cabral. Ito, mga kababayan, mayroon talagang dokumento. Mayroon pang logo ng DPWH at Bagoong Pilipinas. Tingnan nyo. Ganyang dokumento sana, ang legit bilyonaryo, hindi lang yung parang tinype lang ni Trillanes, mga kababayan. Sa handwritten notes sa katabing column, nakasulat din ang pangalan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Bunuan na, lumayas na. Kasama ang nasabing proyekto sa budget proposal ng DPWH sa NEP pero hindi ito lumusot sa GAA. Nang makapanayam ng agenda sa BNC, mariing itinanggi ni Benjamin Abalos na may kinalaman siya sa General Appropriations Ay, Act, aamin ba? National Expenditure Program o sa usapin ng maanomalyang insertion sa 2025 Bakit itim ito, mga kababayan, tapos si Ben-Hur na Black Rider puti? budget. O pinalapit ko po yung tao namin dyan sa Kabanggan, sa local engineer sa
sa Zambales. Di ba sumabit din ito sa mga kababayan, issue ng Kurakotan dati? Yung burger sa wakwak, burger talaga. Ang burger niya, mga kababayan, tawag burger. Sa amin, bibigyan daw ng pondo, 2 beses na nawawasak ang palaisdaan namin. Palaisdaan ninyo, pupunduhan, private Ang yan. tinutukoy ni Abalos na palaisdaan ay ang apektadong parte ng kanilang ari-arian mula sa umano'y hindi magandang kinalabasan ng construction sa kahabaan ng Killing River sa Kabangan. Halos 5 taon na raw ang nakalilipas o sa panahon pa ng dating administrasyon. Sisi na naman sa Duterte. Dahil sa pinsala sa kanilang Sige. palaisdaan, lumapit daw sila sa regional office ng DPWH sa Zambales para ireklamo ito. I-follow up din daw nila ito kay Bonowa noon, Tapos, pero tinanggi ni Bonowa Paano yan? Private property yan sa inyo, tapos pupunduhan? na may budget para rito. Isang 3 taon kabulukan. simula ng ireklamo ang naturang ilog, hindi raw kumikilos ang DPWH kaya sila na lang ang nagpagawa. Tapos paparipad kayo. Kasi ako na ho nagpagawa at our own expense. Bakit lumusot yun? Pangalan ninyo? Sabi ko, gagawa kayo. Pagkatapos makakasira kayo ng ibang property, hindi naman ako tama yan. Sayang kung nanalo sana yung Black Rider mo. Tapos ang problema. Wala akong alam mo dyan. Kulong din yung anak mo sana. Saan na yan? Sarili ho namin pondo yan. Ngayon, sinasabi sa akin ni Bernard, Dad, meron daw pondo para dyan. Hindi na kailangan. Palusot. Tapos saan napunta yung pondo? Tapos na ho, ako nang gumastos. Simula na magreklamo sila sa DPWH, ngayon lang daw nalaman ng mag-amang Abalos na may 100 million pesos support 100 million? allocation sa kanilang pangalan. Ang Grabe. tanong ng natatandang Abalos, Hindi tayo magtataka na may allocation yan, mga kababayan. Bagoong Pilipinas yan eh. bakit umano ito Pero hindi rin naamin. 100 milyon ang allotted para rito, gayong halos 300,000 pesos lang ang kanilang ginastos para maipaayos ang palaisdaan. Kayo ang proponent, itanong mo sa anak mo na bagoong Pilipinas. Reklamo ang sirang ilog sa DPWH, bakit sa 2025 budget lamang daw nag-allot ng budget para rito kung kailan na ipagawa na nila. Ayon naman kay former DILG Secretary Bennett, Yan Yan, si Black Rider. ang ginawang hakbang ng kanyang ama, kaya nagulat umano siya na may proyektong sila ang proponent sa loob ng 2025 budget proposal Gulat ng pa. DPWH. Bagoong ka eh. Wala pang pahayag dito si Ay, nako. Bunoan na nasa labas pa rin umano ng bansa sa ngayon. Wala Para na yan sa agenda, Bunoan. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ay, anong masasabi yun dito, mga kababayan? Post your comments below.